So yan po yung kagandahan mga kaibigan kung meron ho tayong Microtech na naka PPPoE. Kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highlycom Works. O ngayon mga kaibigan, i-shoutout ho natin ang atin pong mga kaibigan na nagstay ho sa atin pong YouTube channel, sa mga nagpa-member ho ng atin pong pa-shoutout ho mga kaibigan. Andyan po sila sa screen, makikita ho ninyo. Kung gusto nyo pong mag-join, ay i-click naman po ninyo ang join button po sa inyo pong screen mga kaibigan. So, bilisan ho natin kasi marami tayong mga kaibigan dyan na gusto agad na ipaliwanag natin yung atin pong gustong ipaliwanag sa video na ito. Okay, so may nagtatanong kasi about po sa Microtech mga kaibigan kung gaano daw po kahalaga yung PPPoE. Kung dapat ba daw po gamitin yung PPPoE na Microtech or ibang gadgets or items na pwede siya sa PPPoE. Pero ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay yun lang pong tungkol sa Microtech mga kaibigan na naka-PPPoE. O nga pala kung kayo po ay hindi pa po naka-PPPoE o gumamit ho ng Microtech na naka-PPPoE, ay meron ho tayong link sa baba ng ating video na kung saan ay pwede nyo na pong orderin sa atin pong Shopee store mga kaibigan. At yun po ay naka-PPPoE na po siya. So yun lang. So ngayon, ituturo ko po sa inyo, may diagram ho ako, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kahalaga ng Microtech na naka-PPPoE. So ito po yan mga kaibigan. Sa Starlink, meron pong 200 Mbps or higit 200 Mbps, pero kadalasan 200 Mbps yung stable ng Starlink mga kaibigan. Kung halimbawa, Starlink yung ginagamit mo na ISP, or di kaya PLDT, Globe, or kung anumang gamit mo mga kaibigan. Depende po yan sa plan natin pong kinuha. Okay, so dito tayo sa Starlink. Halimbawa, meron ho tayong 200 Mbps na yung pong speed ng atin pong internet source natin. So ganito yung setup. Halimbawa, ganito yung setup natin. Marami kasing mga kaibigan natin dyan na ginagawa na nila yung kanilang mga vendor na meron na pong mga tawag dito, naka-media ko na po mga kaibigan, na-extend na po nila yung mga vendor nila. So sa nakikita ho ninyo, meron ho tayo dito na vendor na nasa 100 meters. Syempre, gagamitan na po yan ng MediaCon. Ang isa naman nasa 300 meters at saka 500 meters. So gagamitan na po yan ng fiber cable, MediaCon to MediaCon mga kaibigan. Okay, so ayan po. ISP, ang ginagawa nung kaibigan natin na kadalasan ginagawa natin, ISP tapos sa switch hub. So may nagtatanong, pwede ba daw sa switch hub tapos papuntang mga MediaCon? Pwede po mga kaibigan So ISP papunta sa switch hub, kung ilan man po yung butas ng switch hub natin, port ng switch hub, pwede yan gamitin. So ito, ang first vendor is malapit lang, so ginamitan lang ng UTP cable. Yung iba naman is sobrang layo, kaya ginamitan ng MediaCon. So ngayon, na-experience nyo ba mga kaibigan na yung pong vendor ninyo na may ganitong setup, yun pong malapit ay good yung signal, maganda yung signal na nakukuha ng atin pong first vendor. At napansin po ba ninyo na yun pong nasa malayo mga kaibigan na mga vendor natin na isa lang yung source dito din galing sa switch hub, is weak po yung signal nila or mahina po yung signal na nakukuha po ng atin pong mga vendor, na ito pa yung naranasan ho ninyo. At nagtatanong ho kayo kung ano ba yung solusyon para maging kapareho din po nung pareho din po nung una nating vendor na maganda yung signal. So actually, na-experience ho natin to sa atin pong Starlink mga kaibigan na atin pong ginagamit. So ganito din po, may 4 ako na vendor. Extend natin. So yun din po yung nararanasan ko nung wala po akong Microtech na naka-PPPoE. Nung una, good pa siya, Nung natapos namin na mag-setup, na kahit switch hub lang yung gamit ko, at meron din po akong wavelength na router mga kaibigan na Wi-Fi 6. Hindi ko na lang sinali dito. So good naman yung signal. Pero nung dumating yung mga 3 araw ata, bigla pong nag-down yung ibang
vendo ko ng internet, bigla pong nag-weak o humina po yung internet nila. Pero pag dito ako sa main, malakas naman, maganda naman yung signal. So kaya, yung solusyon ko po doon mga kaibigan ay ganito po. Kung kayo po ay nakakaranas mga kaibigan ha, ay ganito po yung atin pong gagawin. So kailangan po natin ng Microtech na naka PPPoE. Kung di nyo po alam paano mag-config ng PPPoE, meron ho tayong mga video tutorial sa atin pong YouTube channel. Bisitahin nyo po yung atin pong YouTube channel, may bigyan, hanapin nyo po yung mga PPPoE configuration ho natin. Pero kung gusto nyo naman po ng plug and play, bilhin nyo lang po sa link na nasa baba po natin pong description. O nga pala, may nagtanong din na baka po ma-terminate daw po. Baka po ma-detect daw po ng Starlink at saka ma-block yung account. Di naman po maibigan kasi mag 2 months na po yung atin pong Starlink na naka PPPoE lang siya Microtech. Wala po siyang anti-stow, wala po siyang anti-torrent, kahit anong anti po dyan. Wala po. Hanggang ngayon ay maganda po yung bato ng aking pong internet ng Starlink sa mga vendo ko maibigan. Okay? So yung ginawa ko, ito lang po maibigan. Gagamit tayo ng Microtech na naka PPPoE. Ginamitan ko siya ng Microtech na naka PPPoE. So ito po, ganito po yung setup niya. So ISP, before siya na punta dun sa switch hub, ay napunta siya dito sa Microtech. So si Microtech na naka PPPoE, siya yung mag-manage ng speed ng internet natin para maibahagi siya dun sa mga vendo natin na pantay-pantay yung kanilang speed ng internet. Kasi yun pong wala pong nag-manage ng speed natin. So yun, nag-aagawan ng siguro ganyan po nangyayari ng internet kaya humina po yung iba. So ginawa natin, naglagay tayo ng Microtech. Yung murahin lang maibigan, okay na po yung hex wag na lang po sa Hoplite, sa hex ho tayo. Tapos naka PPPoE. So paano po magkaroon ng PPPoE configuration yung Microtech? Yun naman yung tanong ho natin. Meron nga po tayong benta maibigan na plug and play. At kung gusto niyo naman po na mag-config ng sarili ho ninyo, meron ho tayong tutorial niyan sa atin pong YouTube channel. Bisitahin niyo lamang po maibigan. So pag mayroon ho tayong Microtech na naka PPPoE na setup na po siya, lagyan po natin ng router doon po sa eto po maibigan dito po sa wait lang. So before po sa vendo, lagyan niyo natin siya ng router. Ayan. Pwede din naman po kung yun pong vendo natin ay meron pong PPPoE settings, pwedeng di na tayo gagamit nito. Pero kadalasan mas para walang problema at mas madaling pagbalik ng kuryente halimbawa nag-brownout, ito na yung gamitin natin para hindi hassle para sa atin. Pero kung expert naman ho kayo, pwede na po na diretso po sa vendo kasi yung ibang mga software meron naman pong PPPoE gaya ho ng Easy Wi-Fi. Sa LPB hindi ako sigurado, parang wala ata. Pero parang meron na parang wala. Parang wala pala. So, bakit mayroon po ditong username and password? Ito yung gagamitin ninyo or natin para gumana po yung PPPoE. So, ayan. Merong username, password. Dito natin yan i-input sa router. Kasi ito po yung tawag nito para pong tawag dito. Ito po yung magbibigay ng authority sa router natin para magkaroon ng speed na ayon sa Microtech natin pong na-set up. Ayan, kung naintindihan nyo po maibigan. Kasi dito po sa Microtech, meron pong na-set po dyan na username and password. Halimbawa, yung username and password na na-set natin dito sa Microtech, ito, Microtech ay bibigyan natin ng, kasi 200 Mbps po kayo, divide 4 kasi 4 pong vendo natin. So, meron po silang tig 50 Mbps. So, iset natin dito yung 50 Mbps each. So, my username and password, 50 Mbps each. So, dito, para magkaroon ng 50 Mbps yung router ho natin pong gagamitin, meron ho tayong router link sa maibigan nasa description. Pwede nyo pong bilhin po dyan. Meron din po tayong mga MediaCon, yan, sa mga legit store maibigan na pwede nyo gamitin sa link.
So dito sa router, iset natin yung client to yung kasi hihingi po ito ng username and password sa PPPoE kapag naset natin siya sa PPPoE. So ilagay natin sa username client to, kung client to yung ating nilagay sa atin pong Microtech maibigan na. Halimbawa lang naman po ito. Pwede pong tayo lang po ang maglalagay ng username and password. Tapos maghihingi din po yan ng password 1234. So pag tama po yung nilagay natin dito sa router sa PPPoE username and password, yung ibibigay ng router dito sa vendor natin maibigan na is 50 Mbps lamang ho. Ayan. So 50 Mbps. So hindi po sila mag-aagawan. Kasi itong vendor na ito sa baba ay lagyan din po natin ng eto maibigan na. Wait lang. Ayan, lagyan din po natin ng isa pang router dito bago siya pupunta dito sa pangalawang vendor. Ganun din po yung pangatlo. So, ibig sabihin, eto maibigan, yung tatlong vendor ay hindi na po siya direkta sa atin pong ISP na mag-aagawan ho sila kasi meron na pong naka-filter ho dito yung routers natin. Ito po yung magse-set or mag-manage po ng Mbps, no? Halimbawa, ito si router 1. Kung weak po yan, magiging good ang signal niyan. Kasi meron na ho tayong 50 Mbps na nakamanage, 15 Mbps, 15 Mbps. Ibig sabihin, sa tatlong ito, meron po tayong na-consume na 150 Mbps galing po sa atin pong ISP. So, hindi po sila mag-aagawan kasi nalagyan na po natin sila ng iba't ibang username and password or username and password. Na-set ho natin sila na tig 15 Mbps lang yung makukuha nila sa atin pong internet na 200 Mbps. So, ito naman, lagyan din po natin sa atin pong main ng router. Ito. At ganun din yung kanyang speed 50 Mbps. Kung magdadagdag po kayo ng mga vendor pa mga ibigan, halimbawa, yung apat ay lagyan ho ninyo ng 10 Mbps, 10 vendor yung ISP na 200 Mbps. So, divide nyo sa 10, meron lamang pong 20 Mbps each yung pwede nating ibigay sa atin pong mga vendor. 20 Mbps each mga ibigan ay okay na po yan, no? Good na po yan na gamitin natin sa atin pong Starlink kung meron po tayong 10 vendor. So, yun nga lang, dapat kung tayo po ay naka-Starlink, so advice ho natin ay dun sa lugar na kung saan ay wala po talagang ka-data. Tapos, kung maaari ay wala din pong mga naka-P2P na gumagamit ng Globe or PLDT. Minsan din kasi kung may mga P2P o point-to-point yung gamit na internet provider ay minsan mahina din po sila. Pero mayroon din pong mga ibang na stable. Kaya kung tayo po ay nagpaplano na mag-Starlink, maghanap po tayo ng lugar na maganda ho talaga, no? Na talagang walang ka-data at talagang walang option yung mga, kahit mahina po yung gaming, wala pong ibang pagpipilian yung mga client doon kasi nga po walang data, di ba? Uhulog po yan sa atin. So, yan po yung kagandahan mga ibigan kung meron ho tayong Microtech na naka-PPPoE. So, sa ibang video ko, marami din po nag-comment na hindi na po yan kailangan kasi nga po 3 years na po ako na gumagamit po ng ganito, ganyan, ng vendor. Isang vendor, dalawang vendor, okay naman po. O, isang vendor lamang po yung kanilang ginagamit o dalawa mga ibigan. Pero kung kayo po ay gagamit daw ng maramihang vendor tapos malayo din po yung iba, ito yung magandang setup para ho sa atin. Kaya napaka-importante ho talaga na naka-manage ho yung atin pong internet speed para hindi po sila mag-aagawan. Yun lang po yung akin pong ginawa sa akin pong Starlink. Kaya hanggang ngayon ay yun, good po yung atin pong setup mga kaibigan. So again, kung kayo po mga kaibigan ay gustong bumili ng Microtech na naka-PPPoE, meron ho tayong link sa baba ng ating video. Mediacon, lahat po ng nakita ho nyo, routers, ay magbibigay ho kayo ng link, ng link sa baba ng video. Bisitahin nyo lang po kasi mga legit store po ang atin pong ibibigay sa inyo mga ibigan. Kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel, huwag nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like na ating video. Mag-share ho din po ng ating mga video mga ibigan para po kayo ay ma-aware sa atin pong mga bagong i-upload na mga video tutorial mga ibigan. Again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.